bisan gani sa area of natural law sa kalibutan, anybody nga caught in the act sa iyang krimen nga gihimo, ang tawag sila suspect. Kay ang judge lang ang naay katungod mohatag paghukom. In which sa mga Kristohanon, delikado kayo even sa church nga pulihan nimo ang trabaho sa Ginoo. O nganong nahimo ni siyang soul killer, it's because wa ka kahibalo every day sa imong life, you are already judged by God. So, naturally, why do people judge others without knowing the truth? Matuta sa gitawag natog natural viewpoint. Okay? Number one, we judge because of assumption based on our past experience. Kanang word nga assumption, kanang nagunahuna nagyud ka nga inana ang mahitabo. Okay, assumption. Imo nang gi-assume kay ako kasulay ko ana sa una. Kabalog yun ko kana iyang act. Ano na gyud na siya? Immoral na gyud na kay kasagaran ingnana gyud immoral. Kay ingnana ko sa una. Based on past experience. Usahay maingon ta og kanang wa na simba-simba, backslide na gyud na. Unya, wa nimo gi dig or gisik ang truth. Pagkahibalo nimo nga ngutana ka nga nang way simba-simba kay namatay day iyang mama. Naghaya, nagprocess sa lubong. Wala siya gi-base sa truth. Base siya sa assumption. Gi-assume kay naa ka na experience which naturally kitang tanan pag nakaagi ka na nga life, mauna na kay gitawag assumption, imong gituuhan nga maunang gihimo niya. Maunang ingnana siya. Labi na record sa drugs. Pag na siya record sa drugs, pagkahuman, moingon di kag, dati na, kawatan gid na siya. Basta drug addict, kawatan gid na. Siya ginangawat. Ana din ba? No? Siya gid na. Kaysa una, inana, siya manggihapon na sakpan. Karon, siya gid gihapon na. Muna gitawag na tog assumption based on past experience. So, ato ta sa natural view. So, second is insecurities and fears. Taas siguro ang iyang level of insecurity or taas ang iyang level of fear nga kumbaga anxious siya sa situation nga mao na nga nahimo siyang judgmental kay tungod nagunahuna siya nga gihimo niya na tungod sa iyang kahadlok kumbaga iyahang panabot naa siya gitawag natog taas nga fear unya iyang i-presume nganong gibuhat niya to. Okay? Siguro nagadagan ang among tagi gitawag god nga mga preconceived nga mga judgment ba. Yeah. Ako na siguro ning gi-share sa inyo nga naay usa ka pastor nga ulitaw nga suod nako pero perminti nako sa makit-an nga naga-agbay og babae. Unya niabot ang panahon nga nakita nako nagbitbit nagjug bata. Pero kung magstoryahan mi ulitaw gyapon siya dili siya minyo. Pero maagian ako sa kalsada, perminti nako sa makitaan in most kanang panahon nga magtagbo mi nga si kauban babae. Pero sige gyapon siya ingon ulitaw siya. Naday butang sa kung na immoral gining pastura ni. So kay gayon nagseryosohay mi ang iya daing manghud na buntisan unya siya nalay only person nga mudipin sa magpakitag kaluoy. So naanay mga preconceived nga mga judgments sa atong mind
which that's the reason we judge nga wa ta kabalo sa truth. Ikatulo, social and cultural influences. Siguro, lahi man tag background, atong environment, lahi tag belief, lahi tag pagpadako, lahi tradition, and that is why we compare ourselves sa mga nakita nato nga we easily make a conclusion. Okay? We easily make a conclusion. Probably, mo na gidak-an nimo, unya mohatag kag sariling interpretation sa imong nakita nga wa nimo naandan. So, that is in the natural sense. Never judge a person without knowing the true story. Nganong delikado kayo ni siya. Okay? Upon studying this subject, na-realize na ko, isa din sa mga dangerous nga area nga i-practice sa Kristohanon. Okay? Matuta sa spiritual sense. Okay? 4 characteristic of a self-righteous person. Usually, ang tao nag-judge because of his experience towards God. Probably, siguro, taas-taas na siya kasinatian sa Ginoo, dugay-dugay na siya. Ang iyang relationship sa Ginoo, intimate, thank you, Lord. And sometimes, when you compare yourselves to others, wa ka kabantay nga ang imong act is self-righteousness. Ang characteristics sa self-righteous person, number 1, he accuses others and excuses himself. Sayon ta kayo mo label sa usa ka person, mingon tag kanang bayhana na chismusa, jud kayo na siya. Probably weakness niya to, strength na nimo, di ka chismusa. But one day, moabot ang panahon, naapo kay sariling dark side sa imong life nga dili pareha siya. In other words, parihara mo. Siya chismusa, niya ikaw dishonest. So, kaning si chismusa, bisag piso iuli. Ikaw, ang sukli, di nimo iuli. Kaya lang, obvious o dili obvious. So, kung baga, nahimo kang proud kay dili nimo to siya weakness. O niya, nahimo nimo siyang kanang murag license nga you are better than him or better than her. Okay? Ikaduha, you measure others by human standard. Gibasihan lang nimo sa imuhang kaugalingong standard nga, kung tarong ka nga tao, di ka mag-ingnana. Yan. So, isa na siya sa mga expression o mga characters sa self-righteous. Ikatulo, he thinks that judging others put him to a better position. Labi na ka ng sumbong-sumbong. Pag na'y sumbong-sumbong, wa ka kabantay sa imong motive, nga sa imong pagsumbong, kumbaga, it drives you nga muraba og muangat ka gamay kaysa iyaha. Labi nagpareha mong posisyon. Nya, usay isumbong nimo dili sa right person. No, munang kasagarang simbahan maguba sa chismis. Ikaw pat, he misinterpret God's blessing on his life. Just because nag-antos siya, just because nagsakit siya, murag feeling nimo, gi-judge sa Ginoo, gi-condemn o nasa consequences, gisilutan sa Ginoo kay ikaw wala na ing nana. So muna siya ang isa sa mga simptomas sa mga self-righteous person. Now, atong lantawon ning dangerous or danger of judging others. It was dangerous because you are acting. You are playing as God. If you remember sa Pharisee o sa katong tax collector, ang Pharisee is faithful sa Ginoo, but at one time, ingon siya, dili ko parihaan ng tawhana. Okay? So, if you trace the Bible, Jesus attacked more often, more severely, more directly on the sin of self-righteousness. Sa Bible, natay mga story nga tanawon unya, kay sa diyang giatubang ni Jesus Christ, ang usa ka immoral nga babae nga lima na kalalaki ang iyang
nakaipon, wa gyud gisgutan ni Christ ang iyang pagka-immoral. Ang ilang subject, worship. So makita nato manghigala nga even God himself, John 8:15, no? John 8:15, even God himself or Jesus himself never judges. Okay? So no one has the right to judge. Okay, ngano man, direto tanawon ron. Ingon sa Romans chapter 2, verse 1 hangtod sa verse 5, you therefore have no excuse. Okay? Ato nang i-convert sa Bisaya niya. Wa gyud excuse kita. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself. Klaro ba? If you judge others, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same thing. Ang point diri, ikaw naman po'y dapat area sa imong life nga dapat i-judge. But why you judge? Muna ingon diri, no excuse. Basi nakalimot ka nga gikan po ka diha. Ano ba? Okay? Verse 2. Now we know that God's judgment against those who do such thing is based on truth. Ang judgment mismo sa Ginoo based on truth. Now, tanaw tong verse 3. So when you, a mere man, no, ikaw, ordinaryo nga tao, pass judgment on them and yet you do the same thing. Muna ingon diri nga, naitruso sa imong mata niya, nagbantay kasi ang puling. Pariharaman mo, naigihimo nga sala. Okay? Labi na og kanang mura og naay hungiho nga kining tawhana nya nag-immoral o nya paghuman imo nang gi-accuse pag-ayo, imo nang gipasa-pasa pag-ayo ang storya without validating ang nahitabo isalay nasakpan pero daghang nagbuhat nga wa masakpi. In other words, naaman putay sala. Okay? Kung imong sabton ang Matthew chapter 18, personal nimo na siya istoryahon, kung di maminaw, mangita kag witness, kung di pagyud maminaw, ipahibalo sa congregation. So meaning, ayaw pag una-una, mismo ang simbahan na ay order. Kumbaga, na ay flow. Unya kita nag-akta as trabaho sa Ginoo. So ingon diri sa verse 3, no? Do you think you will escape God's judgment? Klaro ba? Okay? Klaro kayo sa verse 3. Do you think you will escape God's judgment? So, the way you judge others, bisan pagod na aktualan nimo. Imagine ha? Mayong kag, wa pag ikakasyur. Bisan pag na-aktualan nimo, wa gihapon kay right nga mo judge. Bisan pa, caught in the act. Tanaw itong John chapter 8, nga batuon tong babae nga nag-immoral. Kung sa ingon ni Christ, neither do I. Ako po di po kumujudge. Bisan pag makot in the act, kay only God can judge. So, ang reason, nga nung gisgutan nato ni, kay wata kay balo, sige tagsimba diri, kani nga spirit, nakahinder dahi sa tua, kay, because we are already judged. Okay? So, now, tanaw na to ang verse 4. Do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? Okay, ato nang tanong sa Bisaya unya, nakalimot pug ka nga gikaluy-an ra pug ka sa Ginoo, mo nay pasabot ana, no? Ang nagdala sa imo sa paginulsol, gikaluy-an ra biya ka sa Ginoo. So, kani nga subject probably gi-address ni Paul nga ang judgment nakatutok sa mga taong dato, no? You contempt, disrespect ng contempt for the riches of His kindness. Siguro kanang naipag-abuso. Okay? Naipag-abuso. Verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's judgment, when His righteous judgment will be revealed. No? Kuyaw ka ng word, nagpundo lang ka sa kasuko sa Ginoo.
panahon sa paghukom. Tanaw na to sa Bisaya. Roma 2:1-6. Bisag kinsa ka pa. Gahi ni Bisaya, no? Bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Klaro ba ang Bible? Okay? So, ang Ephesians chapter 4, dapat daw natay Christ-like attitude. No? Okay. Kay kung maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Ikaw ra day gihapon. Murag naghimo lang kag sarili nimong judgment. Sige kag panaway, palauyab kayo, nakay uyab unbeliever. Basig one day ba, ikaw na po'y mahigugma sa unbeliever ba? No? Unya, maghilom-hilom lang dayon ka. Tago na lang dayon ka. Basig one day, ikaw na pud. Okay? Which, mali gid ang iyang gibuhat. We are not tolerating. Wa na to na gi-condone. Meaning, wa na to na giingnan nga pwede ra na siya. Dili gyud maayo. Pero, who are you? Matud pa. Niya, imo pag yung ipasa sa uban. Verse 2. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat ni ining mga butanga. Nagtuo ka ba nga nakalingkawas ka sa silot sa Dios? Kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhaton? So, ang Biblia nagaingon, no excuse. Muna ingon sa verse 1, wala kagayoy katarungan. At ito sa verse 4, wala ka ba nasayod nga gikaluyan ka sa Dios aron ikaw maghinulsol? Tanawa. But pasabot, moabot ang time. Naay sariling timetable kano sapud sila i-confront sa Ginoo. Okay? Muna ingon ang Ginoo diri, gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko sa matarong nga hukom sa Dios. Oh? Ingon diri, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot. Ikaw rin nagsilot sa imong kaugalingon. Ikaw rin naghatag judgment sa imong own self. Okay? So, klaro kayo sa Cebuano, no? Nga every time makita nato ang person nga nagbuhat og sala, which mali gid ang iyang gibuhat, pero we are called to reach them out, pray for them, help them, pero dili nato sila i-judge. Okay? Anyway, ato pa man tiwason sa lain pangahigayon. Matthew chapter 7 verse 1. Do not judge or you too will be judged. Klaro ba? Para di ka hukman sa Ginoo, ayun lang siya hukmi. For in the same way you judge others, you will be judged. The same way. Okay? Ang sukdanan, no, ang timbangan o ang ruler nga imong gamiton sa imong pag-judge, mao po'y gamiton sa imo. Why do you look at the specks of a sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So Bisaya pa ni, ngano nagbantay man ka sa puling sa iyang mata nga sa imong mata na itruso. How can you say to your brother, kuhaon ako ang puling sa imong mata, when all the time there is a plank in your eye? Grabe, no? Dugay na ng truso sa imo, karon pa kakabantay sa iyang muta. All the time. Okay? Ang word sa Ginoo, you hypocrite. Okay? Hipokrito ka. Okay? First, take the plank of your own eye, and then you see clearly to remove the specks from your brother's eye. Usay mingon tag kani mong silingan ba, daghang kaayog kwarta. Nga ang trabaho siyang asawa, call center naman unta. Ako gaduda ko ba, gadil ni drugs. Okay? Okay, igagaw biya niya itong dadakpan nga drug addict, no? Isa pila lang kabulan, nakapalit og motor nga katong Honda Click. Unya, katupag yung mahalon nga klase. Ako, wagi pagduda-duda, gabaligya ginig drugs. Ang tawag ana, no? Ning conclude dayon ka nga wala nimo gi-validate ang issue.
O sa word pa ni Pastor Kiko, ang istorya, wate niya, pagpasa sa unahan, bitin. No? Bitin na dayon. So, dangerous ni nga spirit. No? Munang gitawag na to judgmental spirit. Unya, painful ba yan sa person nga imong gidudahan? No? Painful na siya sa person. Kung ako to imong gidudahan, niya makadungog ko nga, ano man daw, ano to istorya dito nga, namaligya man daw kag drugs. Niya, wa ka gabaligag drugs? Uy, sakit na, uy. Okay? Sakit kayo na siya. Niya, dagang kaing mga istorya nga manggawas. So, muna, ang word sa Ginoo nga i-challenge sa mga Kristohanon, if you don't want to be judged, do not judge. Okay? So, bisan pagod og ma-prove nimo nga maligya sa drugs. Delikado ka. Witness naman ka. Basig matukhang na ka. Now, isa sa mga quotes nga itong lantawon diri is that the way you view and judge others is a reflection of yourself. Ani din na, if you judge others, naggawas nun ang symptoms, kinsa ka. Okay? So it reveals who you are. Kung unsa ka critical sa ubang person, kumbaga, naklaro na hinuon kinsa ka. Nakuha ba ko ninyo? Sa bari, gwapong example, ana ha? Nga, na-expose na hinuon ang imuhang pag-judge sa uban, na-expose na hinuon ang tinuod nimo nga karakter. Okay. When you judge others, you don't define them, but you define yourself. Palig ko sa screen. Yan. When you judge others, you don't define them, but you define yourself. So, every time, musulti ko nga, kani si Junex, klaro ka ini ba? Naong gini, puro na kwarta, negosyo istoryahan ani ba? Sample lang na next ha. Klaro ka ini ba? Na mga Christian ing nana ba? Sa imong pagsulti ana, na ilhanay noon kinsa ka. Pero na mga tao, no? Kanihan, dilan ako ilitok ang ngalan. Kaya basig mubukad ang ilang kasing-kasing. Na mga tao na diri sa church. No? Pag na ako mismo, masayop ko ba? No? Masayop ko. Kani ba? Kani nga brother ba? Ana siya. Ang iyang tubag, sige lang. Ang Ginoo nakakitaan na. Dili siya musakay, di niya paliton ang issue. No? Paliton niya ang issue. Okay? So makita na ako nga kaning tawhana is more righteous. Wa siya nagsulti nga righteous siya pero laing tao ang nag-ingon. Kaya nga naman di niya hilabtan ang laing tao. No? Ako one time na-rebuke ko sa ako ang attender nga nako sis nako i-share sa imo ba. Kaniging sa ayaw kog sulti pastor, ayaw kog sulti. Kay basin malain akong paglantaw sa iya. Ako na-rebuke ko. Na ako i-share sa iya, pero di niya dawaton. Iya kong gi-stop. Sa ayaw lang ilitok, pastor, kung kinsa na. Iya kong gipahold. Di niya gusto nga madunggan niya ang akong isulti, kay basin, siya daw mismo, pag isulti ani mo, kana din na siya ba, immoral din ng bayanan na. Pag sulti niya, ako why idea, na tanaw na ko siya immoral, nakasala na po ko, kay every time mo tanaw ko siya, sus, lami kini mo daig sa Ginoo ba, pero naam din ni kuhit dito di ay. Ako mismo, nagdaig sa Ginoo, nakasala na po kong appeal. So, you pass judgment on yourself. Okay? So, better, bisan nga ni chismis, part na siya, splinter na sa judgmental spirit. Kaya why? Nganong kinahanglan man mo i-chismis? Klaro mong kayo, pastor. Wa sila trabaho, nakapalit og sakyanan, asan lagi kagkwarta? Oh, so, naana siya kanang sariling theory, no? Nagbuhat na sa interpretation, unya, wa ka kahibalo, you are defining yourself. Na-expose na hinuon, kinsa ka.
So, clue. Kung baga, tudluan na to ang matag-usa. Pag naitaw magsigig-sulti, sa daot sa laing tao, meaning, ang daot, ang taong nagsulti sa imo. Klaro na ta diha. Klaro na ta diha. Kinamang yung mga tao God sa church nga critical. Kanang word critical, they focus on negative than the positive. So, ang problem diri, kay ingon ang Ginoo, maabot ang paghukom, imo lang giipon ang mga issue nga i-judge sa imuha. Mobitaw ng kuan, ang life and death is in the power of your tongue. Kay sa imong tongue na ay life, na apoy death. Which, wa ka kahibalo, ikaw mismo nag-judge sa imong kaugalingon. So, balikon ako, when you judge others, you don't define. Kung yung kagkawatan siya, wagon siya, dalo siya, lain sa batasan, ang problem is ikaw. Dili siya. It's because ayaw trabaho ang trabaho sa Ginoo. Okay? Golden rule. Think twice before you judge others. Okay? Una, sa pag-ayo. Kung na-validate, tabaran mo or wala. Naturally, ang human nature, namang gina-interpretation, pero ayaw lagi gawas sa imong baba. Kaya once igawas mo sa imong baba, imong gi-confirm. Nya. During sa judgment day, i-judge ba sa Ginoo every idle word. Wala ba kay i-judge sa Ginoo nasa imong utok. Kung matubang ta sa Ginoo, ang i-judge ang mga idle words nga nigawa sa imong baba. So, ang judgment, no? Pag may warrant of arrest, sudlo ng balaya na ang word sa pulis, you have the right to remain silent. Di ba? Mama na? Tanang mo gawa sa imong baba, gamiton, batok sa imo sa korte. So imagine, wa ko'y labot, wa ko'y sala. Anong dakpon mo ko ninyo? Damay raman ko, ana-ana. Pag abot sa korte, ikaw raday gihapon to, madungagag years ang imuhang sentensya. Muna gingon nga, you have the right to remain silent. Okay? Think twice before you judge others. Nga naman, tanaw na tong story ni Jesus Christ. John chapter 4, verse 1 hangtod sa 26. Nayon sa kababae diri nga immoral. Okay? Siyang pagka-immoral, muni ang word sa Ginoo. Ingon siya, he told her, go call your husband and come back. Ang Ginoo, kabalo na biya daan, no? Ang tubag sa babae, I have no husband, she replied. Jesus said, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have 5 husbands. The man you are now have is not your husband. Okay? So, sakpan siya. Sakpan siya sa Ginoo. Oh, tinod Juda, wadyo kay bana. But pasabot, 5 na kalalaki ang iyang nadulugan. Yang iyang kadulog karon, di pagid niya tinuod nga bana. Siguro, kung ato interpret, 5 na siya nag-divorce, nga iyang nakauban ron, live-in na po siya. Tanawan ninyo ang whole story. Never nimo makita nga gi-judge sa Ginoo ang immoral. Wala gi siya gilitok immorality. Kabalo kaon silang gisgutan? Worship. Ang ilang subject, worship. Okay? Meaning woman at the well. Okay? Iyon dito sa verse 23. The time is coming and now has now come when the true worship people worship the Father in spirit and in truth. So, nag-share si Jesus Christ about sa worship. Ang ilang subject about worship, wa sa nagingon nga, nganong gihimo man na nimo? Nganong nag-ingnana man ka? Okay? Kabal mo, kaning bayhanan, nahimo ubiya ning soul winner. Niadto siya sa village, tanan niyang masugatan, iyang gipahibalo nga the Messiah has come. Ang iyang conversion, it's because wala siya gi-judge. Okay? So, there are times caught in the act, no? Pero wala kay right nga musulti ana because you are already judged. One day, no, para sa kuha karon, nag-violate man ko karon. Ang nakasakop akong anak. Pag agi mo diha sa mapa, na may kaning rotunda diha. Nabi nakasulat nga use rotunda. Oh,
kung di nimo matuman ang balaod sa kalibutan, saan no pagtuman sa balaod sa Ginoo nga di makita? Di kay katuman sa makita. Unya, layo pa, ano na ang akong huna-huna. Kanabang, mingaw wag yun, mingaw yun ang kalsada, yun, no? Lisensya na ko. Sabtalang guko, dayon ba? No? Mingaw yun ang kalsada, wag yun tao. Unya, Rios Rotunda, kanang late pug ka ba, no? Unya, hunan ako, mutuyok pa ko, makuhaan kong 3 seconds. Pero ano ba? Sayang ang 3 seconds. So, wag ko ning Rios Rotunda, ning laos ko. Ingon dayon si Rain, unsa man na de. Sakpan ko. Unya karon, moingon di ko sa uban diri, nganong gikuha man niya giing nandrig do not enter ni sulod pod. Pasuko-suko dayon ko kay kasi laguno. Klaro ng instruction. Ang pangutana, naminaw day ka po sa instruction dito. Muna ingon nga, wa kay right mo judge, kay ikaw, na po kay gihimo. Ang hadlok, kay akong tibok pamilya, nagsakay sa likod, nagsigingon, ayun din si Toby, agoy, pastor. So, usahay ba, kusog ta masuko sa uban nga, wa naminaw sa instruction, kusog ko mamadlong sa uban, wa naminaw instruction, nga ako po mismo, wa day po ko nag-follow sa instruction. Muna ingon nga, wa kay right mo judge. Okay? Naapabata diha. So, ugma, next Sunday, pag sayo-sayo mo, kay nag-introduction pa ta. Kay ang Kristohanon, manggod pangit kayo. Yan, nakalimot ta ba? Mura ba, ang kanang sayings ba, no? Nga, ang tawong dili ka pasaylo, nakalimot nga siya pinasaylo rapod. Correct? Nakuha ko ninyo? Di mo siya mapasaylo, basi nakalimot ka nga pinasaylo rapog ka. Maura po ni sa judgment. Kusog ka mo judge sa uban, nakalimot ka nga daghan pong area nga i-judge sa imo. Usahay manggod gamito na to ng lisensya. Kaning ang ikaw kanang unsa gitaw kana, punctual kay ka. Pero tinimong sayuhag yun. Sirado pa ang simbahan, naanak ka. Punctual kay ka niya. Kaning uban ba? Wag disiplina, permintig yun na sila. Dugay kay mga bot. No? Imo ding i-compare sa imong self. Wa ka kahibalo nga naaday siya giatiman nga dialysis patient, no? Wa ka kahibalo. Ug bisan pagtapulan gid siya, who are you? Mura bag inana ba? Ang Ginoo lang ang mo-judge, dili ka mag-play as God. Okay? So, mao nang spirito sa Pharisee. Gi-avoid nato ng word no nga legalism. Gi-avoid nato ng kanang modern Pharisee nga spirit. Kay ang word biya sa Ginoo sa Matthew chapter 7 sa verse 5, pag do not judge, ang conclusion biya sa Ginoo sa verse 5, you hypocrite. Kay usahay himo na tong license ba? Just because strength mo, weakness niya, na kay katungod nga musulti siya na. Just because tighter ka, wa sa ga-tights, niya mo judge din ka sa iyang inana. So muna ingon ang Ginoo, you hypocrite. Okay? Only God knows a person's motive. Ang Ginoo ra gyud nakahibalo. Okay? When we presume to know the motives of people's action, kanang mo presume ta ba nganong gibuhat niya na. Okay? So usahay man gud ang action is obvious, but the problem we easily decide we know the why. Kabalo na ta, kabalo ko nganong gibuhat na niya. Gibuhat niya na kay nanimalus na siya. Naturally na mong kita yung mga reaction ng mga inana, no? Pero matod pa, abtik ita magbantay sa mali sa uban. Muna giingon dito sa Romans chapter 2 verse 1, no excuse. Walay excuse. Next meeting atong tan-awon ning kay kani mo ni atong isgutan next meeting, wala na tay time, no? Job's 3 friends, no? Ang word sa Ginoo sa mga friends sa Job chapter 4 verse 7, after the Lord had said these things to Job, He said to Eliphaz, that Temanites, no? Si Eliphaz, ayun yung nganli yung anak ni Eliphaz. Kinaraan. Ingon ang Ginoo, I am angry with you and your 2 friends. Sa may sala dahil sa iyang friends.
Ug paminawon ba yan nimo ang Job chapter 4, Job chapter 24, na dito ang whole story, no? Wala na ko karon kay nakita na ko dili makuan sa tong time. Naay gipanulti ang friend nga paminawon nimo angelic, no? Angelic kayo. Pero nasuko ang Ginoo. Why? Ingon siya, because you have not spoken the truth about me as my servant Job has. Kabalo mo sa word ni Eliapas, amo nang nainana ka, gipaantos ka kay gitaguan sala. No? Mo na gikalagutan sa Ginoo kay Eliapas. Kay gihatagan niya og partial judgment ang sakit ni Job. Nahimo po na nako sa una. Kanang bag-o patang pastor ba, pag naisakit dayon, mingon nitag, kana nanay gitaguan sala. Mo nang giingnana siya sa Ginoo. Bisan kog magstorya lang kana sa bangko, you are already judged. No? Wa ka kabalo, bunga ra tos kinaog baboy. No? Mo nang naingnana na. Kay nanay gitagu ang sala. Masuko day ang Ginoo ana. Suko kay ang Ginoo. Sa Job chapter 4, suko kayo ang Ginoo. Kay musturya si Eliapas, naabray matarong nga paantuson sa Ginoo. Angelic kayo. Ang word ni Eliapas, angelic kayo. Pwede ba na nga ang mataong matarong paantuson sa Ginoo? Di na buhaton sa Ginoo. Pero nganong nahitabo man na sa imo Job? Kay na kay gitaguan sala. Suko kayo ang Ginoo. No, mga kitagpasaylo ani. Mga kitagpasaylo sa Ginoo ani. Ang tawag na to na is siligoism. Okay? Wala na tay time, pero tagaan na talang tamog background, is kanang God sends calamities upon wicked people only. You have suffered a calamity. Okay? Mura ba og nahitabo na sa imo kay tungod na kay gibuhat nga dili maayo. Dayon, you must be wicked. Job himself avoid this false siligoism. Kanang feeling nimo, no, nga wala na nahitabo sa imo kay tarong ka. Okay? Nganong nahitabo na sa ilaha kay di sila faithful sa Ginoo. Mo na siya nga daghang kaayong mga tao sa church nga very judgmental, not knowing in the eyes of God you are already judged. Kitang tanan dili tako sa mata sa Ginoo, sultian ta mo, no? Ang di na ko makalimtan nga word ni Pastor Frank, hiram. Ang atong pagkamatarong hiram lang, ayo panghambog. Hinulaman lang ning atong pagkatarong. Nahimo tang tarong kay gipahulam lang sa Ginoo ang atong pagkatarong kay puro biya ta buluyagon. So be careful. Kay life and death is in the power of your tongue. Sometimes, kusog kita mo hatag og mga issue sa life sa tao, wa na to gi-validate. John chapter 8 verse 15, ingon si Christ, ako mismo, ang babae caught in the act into immorality. Asa naman ang mga taong nag-accuse sa imo? Ingon ang babae, wala na Ginoo. Siya, ako po di po ko muhukom sa imo. Imagine. Only God has the right to judge.